Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Blood is thicker than water. Yan ang kadalasang naririnig natin lalo na sa usapang pamilya. Madalas kapag OFW o naninirahan sa ibang bansa, tumutulong yan sa kapamilya nilang nasa Pilipinas at madalas din na katiwala nila ang mga ito. Iyan ang isa sa mga katangiang Pinoy na nakaka-proud. Mahal natin ang ating pamilya. Subalit naniniwala ba kayo na may pagkakataon na mas matimbang ang pera kaysa sa sariling pamilya? Hanggang saan aabot ang pagiging gahaman ng isang kamag-anak na ganid sa pera? Yan ang naging kapalaran ng mag-inang balikbayan galing Japan. Ang pagkatuklas. March 14, 2024, nabulabog ang buong Pilipinas nang lumabas ang balita na 2 labi ng babae ang natagpuan sa isang bakuran sa Tayabas, Quezon. Nang ipa-autopsy ang mga labi, sila pala ang mag-inang balikbayan na 1 buwan nang nawawala at hinahanap ng kanilang kaanak. Ano ang dahilan bakit sinapit ito ng ating kababayan? Sino kaya ang may motibo para sila ay patayin? Ang nakatatandang biktima ay kinilalang si Lori Litada, 54 years old at ang kanyang anak ay si Mai Motegi. Ang mag-ina ay mula sa Japan at nakabalik lang ng Pilipinas nitong February 20, 2024. Si Mai naman ay isang airline flight stewardess at silang mag-ina ay residente ng Japan. Nang umuwi ng Pilipinas, tumuloy ang mag-ina sa bahay ng nakatatandang kapatid ni Lori na si Ligaya Olivia Pahulas kasama ang asawa nitong si Charlie Pahulas sa barangay Isabang, Tayabas City. Sinasabing may dala ang mag-ina na 5 million pesos na kanilang inalaan bilang pambayad sa binili nilang house and lot sa San Narciso, Quezon. Subalit hindi na nangyari pa iyon. Bago ang lahat, February 22, 2024, gabi ng araw na iyon, na-recover ang isang maleta sa ilog na nasa ilalim ng tulay sa Tayabas, Quezon. Kinumpirma naman ng mga kamag-anak ni Lori at Mai na iyon ay pag-aari ng mag-ina. Ang nasabing maleta ay naglalaman ng mga gamit ng mag-ina, dugo ang unan at ilang pang mga gamit. Dumaan na ang ilang araw at hindi pa din nakokontak ng kanilang kamag-anak sina Lori at Mai. Kaya naman, formal nang nag-report ang pamangkin ni Lori na si Adrian sa mga pulis. At nito lang, March 13, 2024, sumangguni ang ilang miyembro ng pamilya ni Lori sa programa ni Senator Raffy Tulfo. Ayon kay Adrian, ang huling kasama ng kanyang tita Lori at ng pinsan niyang si May ay ang isa pa niyang tita na si Ligaya. At noong February 20, huli nilang nakita ang mag-ina. Umaga umano ng February 21, 2024, sinabi ni Ligaya sa kanya na umalis na sina Lori at Mai. Nawirdohan naman daw si Adrian dahil kararating pa lamang ng kanyang tita at pinsan noon. Doon na daw kinuwento ni Ligaya kay Adrian na nag-away ang mag-ina ng gabi na iyon. Ang salita daw ay Hapon kaya hindi nila ito maintindihan. Matapos umano ang pag-aaway, nagpahatid si Lori at Mai sa sakayan ng bus bandang 1:30 ng madaling araw. Makalipas ang ilang araw, hinikayat na ni Adrian ang tita niyang si Ligaya na mag-report na sa mga pulis. Pumunta naman daw sa pulis si Ligaya pero nang sinabihan sila ng mga pulis na magtungo na sa NBI para sila ay matulungan, hindi na ito tumuloy. Bigla na lang umanong nabalitaan ni Adrian na umalis na pala papuntang Bicol ang kanyang tita. Doon na nagtaka si Adrian na bakit tila hindi cooperative ang kanyang tita Ligaya sa paghahanap kina Lori at Mai. Dahil dito, si Adrian, ang kanyang nanay at ang isa pa niyang tita ay nagpunta sa Tayabas Police Station. Sinamahan naman sila ng mga pulis at nagtungo sila sa bahay ng mag-asawang Ligaya at Charlie. Pero wala na nga doon sina Charlie at Ligaya. Ang naabutan na lang nila ay ang anak na mag-asawa. Inamin umano ng anak ni Charlie at sinabi ng kanyang tatay sa kanya na huwag hanapin ang nawawala at ituloy kung ano ang pangarap.
Indikasyon na tila naghahabili na si Charlie sa kanyang anak. Doon na lalong kinutubahan si Adrian na may mali sa nangyayari. Imbis daw kasi na si Ligaya at Charlie ang mag-asikaso sa pagkawala ni na Lori at Mai, ay sabay pa silang umalis. Binanggit din ni Adrian na katiwala sa pera ng kanyang tita Lori ang kapatid nito na si Ligaya. Pati umano ang bank account ni Lori ay si Ligaya din ang nagkokontrol. Kaya umuwi ang mag-ina dahil may transaksyon sila sa nagbebenta ng bahay at lupa. Nang mawala umano ang mag-ina, dun na nalaman ni Adrian na may dala palang malaking pera ang mag-ina. Sa pagpapatuloy ni Adrian, inilahad niya sa programa ang mga pangyayari bago sila maghinala na may kinalaman si Ligaya at Charlie sa pagkawala ng mag-ina. Ayon kay Adrian, huling shot umano sa kanya ng tita Lori ay noong February 25, 2024. Pero pakiramdam niya, hindi na ang tita Lori niya ang may hawak ng cellphone na mga oras na yon. O doon, may nakuha din silang kopya ng chat umano nila Lori kay Ligaya na nagsasabing siya na ang bahala sa transaksyon. Tatagalan na kasi umano umuwi si Lori dahil hawak di umano ni Mai ang kanyang passport. March 1, 2024, pinuntahan ng Japanese Embassy at ng mga pulis si Ligaya sa Quezon nang hindi pa ito umaalis papuntang Bicol. Hinahanap kasi ng embahada si Mai na isang Japanese citizen. Subalit hindi ito agad ipinaalam sa kanila ni Ligaya. Mas naging matibay na umano ang hinala ni na Adrian na may tinatago sa kanila ang tita niyang si Ligaya. Sa pagtatapos ng programa ni Sir Rafi, nanawagan sila na kung nasaan man sina Lori at Mai ay sana ay kontakin na sila. At kinabukasan, nagkaroon na nga ng tuldok ang kanilang paghahanap. March 14, 2024, muling binalikan ng mga pulis ang bahay ni Ligaya at Charlie. Subalit wala naman doon ang mag-asawa. Sa kanilang paghalughog, napansin nila ang isang parte ng bakuran na tila may umbok at bagong hukay. Nang hukay nila ito, tumambad sa kanila ang isang parte ng katawan. Hindi muna itinuloy ng mga pulis ang paghuhukay at tumawag muna ng SOCO. Nang dumating na nga ang SOCO, itinuloy nila ang paghukay at natagpuan na nga ang labi ng mag-ina. Positibong kinilala ng mga kamag-anak ni na Lori at Mai na labi nga nila ang natagpuan. Labis na lungkot ang naramdaman ni na Adrian na malaman ang sinapit ng kanyang tita at pinsan. Hustisya ang sigaw ng bawat isa sa kanilang pamilya. Dito na nga din nalaman ng mga pulis na umuwi na sa kanyang probinsya sa Bicol si Ligaya. Sinubukan ni Ligaya na tapusin ang kanyang sariling buhay. Subalit sa paghihikayat ng kanyang anak, nagbago ang isip ni Ligaya at sumuko na lang sa mga pulis. At ng March 15, lumabas ang balita na umamin si Ligaya na siya ay isa sa mga kasabwat sa pagpatay sa kanyang sariling kapatid at pamangkin. At kusang loob na sumuko sa police station si Ligaya. Humingi pa ng tulong ang anak ni Ligaya sa mga pulis upang maproseso nga ang pagsuko ng kanyang nanay. Ayon kay Ligaya, siya, ang kanyang asawang si Charlie at dalawang pang kasabwat ang pumatay kina Lori at Mai. December pa lang ng nakaraang taon nang planuhin ni Ligaya at Charlie ang pagpatay sa dalawa. Dagdag pa ni Ligaya, hinampas ng matigas na bagay si Lori habang si Mai naman ay sinaksak nila. Agad namang nasawi ang mag-ina. Bukod doon ay wala nang lumabas pang detalye sa balita kung ano pa ang inamin ni Ligaya sa mga pulis. Sa investigasyon nila, nakita sa CCTV ang mag-asawang pahulas kasama ang dalawa pang lalaki. Hindi naman na inilabas pa sa publiko ang nasabing CCTV. Ang apat na suspect ay sakay ng tricycle patungo sa direksyon kung saan nakita ang mga maleta ng mag-ina at iba pang mga ebidensya na galing sa crime scene na itinapon nila sa ilalim ng tulay. Ayon din sa mga pulis, pera at pinaghalong galit at inggit ang motibo sa krimen. March 18, muling binalikan ng isang NGO ang ilog kung saan nakita ang maleta ni na Lori at Mai.
Doon ay nakita nila ang bagay na pinaniniwala ang pag-aari ni Ligaya at Charlie. Natagpuan nila ang short, bonnet at isang tuwalya. Ang tuwalya pa nga ay may inisyal na Pahulas, ang apelyido ng sumugong sospek na si Ligaya. Indikasyon na pagmamay-ari ni Ligaya at Charlie ang nasabing tuwalya. Nang araw din na ito, lumabas na ang autopsy report sa mag-inang biktima. Ang ikinamatay ng dalawa ay blunt force trauma, sakal at saksak ng patalim. Bukod doon, na-identify na umano ng mga pulis ang iba pang mga sospek. Palit hindi na muna nila inilabas ang mga pangalan at larawan nito. Sa kasalukuyan, nasa ilalim pa ng investigasyon ang kaso. Nakatakda ng sampahan si Ligaya ng double murder. Pero ayon sa mga pulis, wala pa sa kanilang kustudiya si Ligaya at nagpapagaling pa ito sa isang ospital dahil may sakit. Si Charlie naman at ang dalawang iba pa ay pinaghahanap ng mga pulis. Kung mahuhuli ang mga sospek at mapapatunayang guilty, posible silang makulong ng habang buhay. Bakit kaya nagawang patayin ni Ligaya ang kanyang sariling kapatid at pamangkin? May nag-udyok kaya sa kanya para gawin ang krimen? Para sa pangalawang kwento, isang OFW din ang kauuwi lang ng Pilipinas ang napatay ng isang trabahador. Ang pagkatuklas. December 21, 2023, natuklasan ang isang labi ng OFW na kauuwi pa lamang ulit sa Pilipinas. Ang biktima ay nagtamo ng mga saksak na kanyang agad na ikinamatay. Wala namang iba pang nawala sa biktima maliban sa kanyang cellphone. Ang babae ay kinilalang si Canis. Bakit kaya sinapit ni Canis ang maaga niyang pagkawala? At pagnanakaw kaya ang motibo ng sospek? Ang babaeng biktima ay kinilalang si Canis Minica Seming, 29 years old. Isang OFW si Canis at umuwi siya sa Pilipinas para sana magbakasyon at makasama ang kanyang pamilya bago magpasko. Siya ay kapatid ng stepmother ni Colleen Garcia. Si Colleen ay isang actress na asawa ng singer at host na si Billy Crawford. Nakatira si Canis sa bahay ng kanyang kapatid na si Say sa isang exclusive subdivision sa Antipolo City. Si Say pa nga mismo ang nakadiskubli sa labi ng kanyang kapatid. Si Canis ay may YouTube channel kung saan niya sinishare ang mga video compilation na kanyang ginagawa. Sa kanyang TikTok account naman, makikita si Canis na sumasayaw o kumakanta. Bago maging isang OFW, makikita sa social media account ng dalaga na siya ay nagmamodeling. Mahilig din si Canis sa anime cosplay. December 23, 2023, nagtrending ang post ni Colleen tungkol sa panawagan niya na sana ay madakip ang hinihinala nilang sospek sa pagkamatay ni Canis. At inilahad din ni Colleen ang buong pangyayari. Ang pangyayari. December 21, 2023, mag-isa lamang si Canis noon sa bahay ng kanyang kapatid. Nang bigla daw pasukin ng isang lalaki ang bahay. Ang lalaki ay dating karpentero ng brother-in-law ni Canis at ang tatay ni Colleen. Nilala ang lalaking pumasok sa bahay na si Art Villacastin Tondo. Nang makapasok si Art sa bahay, hinahanap niya kay Canis ang dati nitong live-in partner na si Mary Ann. Si Mary Ann ay ang nag-aalaga sa kapatid ni Colleen. Sinabi din ni Canis na wala doon ang hinahanap ni Art. Nagawa pa ngang i-text ni Canis si Mary Ann na siya ay hinahanap umano ni Art. Napag-alaman na gumagamit si Art ng ipinagbabawal na gamot at lasing din noon. At nang wala itong mapala, malaki ang posibilidad na pinagbuntungan ng galit ni Art si Canis at pinagsasaksak ang dalaga. Hindi pa umaalis noon si Art matapos ang krimen at tila nagpagala-gala pa sa loob ng bahay. Bago tumakas si Art, kinuha pa niya ang cellphone ng biktima. At ng December 22, 2023, ng hating gabi, mismong kapatid ni Canis na si Say ang nakadiskubli sa labi ng kanyang kapatid. Agad silang tumawag ng mga pulis para i-report ang pangyayari. Mabilis namang dumating ang mga pulis at ambulansya. Subalit, idineklara ng paramedics na si Canis ay wala ng buhay. Ayon kay Jose,
Tinanggal niya si Art sa trabaho dahil nalaman niyang gumagamit ito ng ipinagbabawal na gamot. Hindi na di nagugustuhan ni Jose ang ugali ni Art dahil naging mayabang na ito at nagkakaroon na siya ng problema kay Art dahil sa pera at ibang katrabaho. Maayos naman na sinabihan ni Jose si Art na umalis na muna sa kanila. Ayon kay Jose, malakas ang hinala niyang nadamay lang sa bugso ng galit ni Art si Canis. Hindi kasi pagnanakaw ang motibo ng krimen dahil katabi lang naman noon ni Candice ang kanyang bag na naglalaman ng pera. Nalaman din nila na hiwalay na pala si Mary at Art, subalit nagpupumilit pa din ang lalaki na makipagbalikan. Nakakatanggap din si Mary ng banta kay Art na kung hindi siya makikipag-ayos ay sasaktan ni Art ang mga anak nito. Kaya naman blinak na ni Mary si Art. At dahil hindi na makontak ni Art si Mary, pumunta siya sa bahay ni Jose. Sinabi naman ni Jose na bago ang krimen, wala silang natatanggap na banta mula kay Art. Nakuha ng mga pulis ang kuha ng CCTV na nakita pa nga si Art palabas ng subdivision. Nalaman din nilang may dati ng kaso ang lalaki at nakulong na ng taong 2018. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis. Mula sa cellphone ng biktima, nilocate nila ito at makalipas ang isang araw, nakuha nila ang impormasyon na ang cellphone ay nasa Mandaluyong. At ng December 24, 2023, agad na nagtungo ang mga pulis sa location ng cellphone kung saan nagtatrabaho noon si Art. Siya ay naabutang nagtatrabaho sa isang construction site at nadakip nila ito. Hindi naman pa nanlaban si Art nang siya ay arestuhin ng mga pulis at inamin niya ang buong pangyayari. Ayon sa suspect, nagkasagutan sila ni Canis dahil pinapaalis na siya nito sa bahay habang hinahanap niya noon si Mary Ann. Nadala lang umano si Art ng kalasingan kaya nagawa niya ang krimen. Kinasuhan si Art ng murder at kasalukuyang nakakulong. Nagpapasalamat naman ang pamilya Garcia na sa wakas ay nadakip na si Art. Patuloy pa din ang investigasyon ng kaso at wala pang lumalabas na hatol sa suspect. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!